kababs, good morning sa inyong lahat. At ito, papasok na naman ako sa trabaho at simula na namang makipagsapalaran. Let's go! Samahan niyo ko. To do no sympathies for what I've been through. My mistakes that I can do. Changing my cup, but I got no shame. I'm making money in a goddamn thing. Little brother, won't you settle down? I know what you've been up to. You know I've seen it 'cause I've been there. I was once a lot like you. Find a way to carry your name. Let's make it love. Mga kababs, andito na ako sa highway ngayon at on the way na ako sa work ko. Ang ganda ng panahon ngayon, super bright na naman itong sun ngayon. Kahapon nga pala, grabe yung talagang ang ganda sana nung panahon kahapon. May balak akong lumabas, magbike. Ay nako, grabe, nasilaw ako. Ako napaka-sensitive ko sa bright na ano yan, na sun or light. Nagkaka-migraine ako kaya hanggang ngayon nafe-feel ko pa rin yung migraine ko dito sa kanin. Pero yung paningin ko okay na kasi pag nagkaka-migraine ako, nag super bright ng vision ko. Wala ako sa focus, hindi ko masyadong makita yung nasa harap ko. Kaya medyo struggle ako kahapon mag-drive. Pero mabuti nga ngayon, kahit papano, okay na yung vision ko. Maka-drive na naman. At least hindi na masakit masyado yung ulo ko. Medyo lang, yung epekto lang ng migraine. Hanggang ngayon meron pa. Pero mamaya iinom ako ng gamot kasi mapapagod, baka matrigger na naman. Super ganda talaga ng panahon, no? This week walang ulan kaya napakaganda. At saka yung temperature ngayong week na talaga, warm na. Warm, nagdo-double digit na siya. Pag umaga na lang medyo nasa positive 10, medyo malamig-lamig pa yan, pero okay na yan kaysa yung nag-i-snow, sobrang lamig. Ito na yung hinihintay ng mga tao, excited na nila kasi sobrang haba ng winter kaya yung mga tao pag nag-positive na, para sa kanila, para sa amin warm na yan. Diba, kagaya ngayon, yung pagpasok nung spring, nag-positive na. Ganda na, excited na yung mga tao lumabas, nagbabiking na, nagra-running, nag-walking dyan sa mga trails. Yan, ito buhay ko pag araw-araw, biyahe, for 45 kilometers, 45 minutes din yan. Ito yung buhay Canada ko dito. Dito na talaga ako tumagal sa trabaho to kasi dito na ako na full time. Feel at home na rin ako dito, pero naghahanap pa rin ako ng mas malapit sa amin. Pero yun nga, pahirapan na talagang kumuha ng trabaho. Pero okay lang, nakakatyaga naman. At lalong-lalo na, nakakaraos kami sa pang-araw-araw, yung mga pambayad sa bills. Yan, tutulungan kami ni YP sa mga bills na yan. Kasi kung hindi talaga kakayanin, lalong-lalo na meron na kaming mortgage, bili na kami ng bahay. Kaya talaga, higpit sinturon.
Kasi kung hindi kami kukuha ng ano yan, ng bahay, para rin kami nag-mortgage kasi ang mahal na rin ng renta eh. Yung renta namin doon is nasa 2,300. O itong mortgage namin nasa 2,600. Di, konti na lang yung dinagdag namin, okay na kami. Kaysa naman para kaming nagmo-mortgage dun sa nire-rentahan namin, mag-own na lang ng sarili, kaunti na lang yung itisin namin na idadagdag. Ganda, super bright na naman. Kailangan kong mag-shades kasi baka matrigger na naman yung mga. Nice. Pinalitan ko na rin yung lens ng shades ko kasi yung isa transition, pag nasa loob ako ng sasakyan hindi siya nagdadark masyado, kaya yun na-trigger yung migraine ko kahapon. Pero ngayon pinalitan ko na ng dark kasi pasiguro na ako, mahirap na, lalong lalo na this week talagang sunny the whole week. Ito mga Babs, nakalabas na ako sa highway. Andito na ako sa side road na ako papunta ng trabaho. Ito nga palang trabaho ko, malapit siya sa mga farm. Ang ganda dito kasi wala masyadong mga building, wala masyadong mga bahay-bahay. Talagang farm siya. Dito sa farm na to, meron ang mga tinatanim nila dito, mga mais, mga gulay. Yan ang mga product nila dito. Yan o, kung makikita ninyo dyan sa paligid, napakalawak ng mga taniman dito. At saka naobserbahan ko dito, walang masyadong irrigation yung farm nila dito. Meron silang connection na nilalagyan nila ng tubo, tapos parang nag-spray sila every other day or every day nga minsan pag tumubo na yung mga tanim nila. Diyan lagi silang nagdidilig. Meron silang tubong napakahaba nilalagay nila sa gitna. Yun ang maganda dito, kaya kahit walang irrigation may patubig sila. Halos lahat, hindi nga lahat talaga na nadidiligan. Kaya napaka galing ng ginawa nila, kahit hindi sila umaasa masyado sa irrigation. Hindi kagaya sa Pilipinas na kung walang irrigation, aasa lang talaga sa ulan. Kung walang ulan, talagang magdadry pag lalong-lalo na pag summer. Mahirap magtanim. Kaya minsan magastos rin talaga yung magpapatubig sila na merong makina rin, kasi gagamit sila ng diesel. Dito yung mga farmer, kahit meron silang linya galing sa mga water district, pag farmer ka, meron kang discount sa mga bills nila. Yun ang kagandahan dito, ini-exempt nila. Kaya yung talagang mga farmer dito yumayaman, at saka hindi masyadong mahal yung bilihin dati dahil nga sa meron silang mga discount. Yung sa residente, sa commercial consumption ng water at saka sa farmer, magkaiba. Yan ang kagandahan dito. Sana nga ganun din ang gawin ng Pilipinas.
Kararating ko lang mga kababs. Andito na ako sa trabaho. Hintay-hintay lang ako kasi maaga pa naman kung pumasok na kaagad. Ayan. At pahinga muna. At medyo talagang medyo may epekto pa yung migraine ko. Pero kaya na yan. At least na okay na. Yan, nagpapasukan na yung mga katrabaho ko. Yan, ito. Okay naman ako dito. Okay naman ang trabaho kahit papano. Kasi no choice. Talagang kailangan magtrabaho. Kasi kung hindi talaga magtatrabaho dito, wala kang kakainin, walang tutulong sa'yo dito kundi yung sarili mo lang at yung pamilya mo. Sige, pasok na. Kunin ko na yung ID ko. Pasukan na at nasa magta-time in pa ako. Okay, mga kababs, mamaya na lang ulit. See ya! Mga kababs, ayan, nag-break time ako ngayon at napakwento. Kaya ngayon lang ako nakapag-vlog at napuntaan ako nung manager namin kasi kanina nagparking ako dun sa may visitors parking, yun pala meron na palang memorandum yun. Kaya napalipat ako dito so medyo malayo-layo dun sa entrance namin dyan sa trabaho. Kaya dito ko ngayon okay lang kasi maganda naman na yung panahon. Kung makikita ninyo, ganda dito, parang garden yan. Tapos na rin akong kumain kasi andito yung isang Pilipino, nag break time din. Nauna na siyang pumasok kasi mas nauna siyang nag break time sa akin. Yan, napalipat na rin ako ng parking. Yung sasakyan. Hindi ko kasi nabasa yun na meron na palang policy na ginawa yung sa management na yung visitor parking hindi na pwede sa mga empleyado. Kaya pinuntahan ako doon habang nagsiserve ako ng meal nung mga residente. Ayan. Pabalik na rin ako dun sa trabaho kasi tapos na rin yung aking break time. Yan, see you mamaya mga kababs. Ganda oh. Lalango yan na yung mga naglalabasan na yung mga merong mga kan na sila mga sisiw na goose. Ganda tumambay dito, takas ng hangin. Mga kababs, ang ganda dito. Dito lang to sa side ng aking trabaho. Ganda, merong mga lumalangoy-langoy na mga goose dito. Umalis na nga yung merong mga anak, mga chick pa, mga duckling pa. Meron palang fish dito. Ang tanong, pwede bang mag fishing dito sa lake na to? Maliit lang siya, parang lang siya, flood control yung water reservoir pag may flood, para hindi magka-flood dito pupunta yung mga water na galing sa ulan. Ganda dito, napaka-presko. Break time ko nga pala ngayon. Ganda. Gandang tumambay parang sarap mag-picnic dito. Magsisimula na naman mag-picnic yung mga residente dito. Kasi maganda na yung panahon. Especially this week. Sunny lahat.
hanggang Sunday. Napakaganda, napaka-relaxing dito. Madali naman na yung lunch break ko, magtapos na 30 minutes yung lunch break ko eh. Sarap mag-relax dito after ng busy morning. Yan, sarap magtambay dito sa park na to. Lakas ng hangin, napaka peaceful, walang ingay kasi dun sa lunch namin maingay. Ayaw kong pupunta dun, daming chismis. Okay mga kababs, babalik na ako kasi baka yung partner ko naghihintay na rin, wala lunch break din siya. Ay, sa wakas guys, mga babs, uwian na, time to go home. Sobrang init, yeah, napakainit. Ilang degrees? 33 degrees. Ayan oh. 33 degrees Celsius ngayon. Sobrang init. Pero yan ang gusto ng mga tao. Kasi napaka tagal naming hinintay ito. Yan. Yan, pauwi na ako. Tapos pa lang yung aking trabaho. Uwian na at susundo pa ako ng mga bata. Well, it's time I want you to slow down for a minute. Got some catching up to do. No sympathies for what I've been through. My mistakes that I can't undo. I'm changing my cup, but I got no shame. I'm making money in a goddamn thing. Little brother, won't you settle down? I know what you've been up to. Hi mga kababs, andito na ako sa school ng mga bata. Susundo na, maghihintay-hintay na lang kasi mga 7 minutes pa. Ayan. Dito ko na rin tatapusin yung aking vlog. Salamat po sa pagsama na naman sa akin sa aming mga video nga pala. Nagpapasalamat ako at kahit papano po meron ding nanonood ng ating mga vlog dyan. Yan. Salamat po sa inyong lahat and don't forget to like, comment and share and subscribe na rin po sa aming channel. God bless. Have a good day. Bye bye.